Bumaba nga ang inflation rate nitong Enero pero pagdating sa bigas, sumipa ito sa pinakamabilis na antas sa nakalipas na 14 na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Kapag gipit sa kanin kumakapit, konting halong sabaw man lang daw kasi o pansit, mas busog o sulit. Ganyan ang diskarte ng pamilya Garrido at mga kapitbahay kapag hindi sapat ang kita sa pagkakariton. Hindi pa rin daw abot kahit sa kanila ang mga ulap, kahit pa ika-4 na sunod na buwan ang bumabagal ang taas presyo ng bilihin. Kung mababa po talaga yung bilihin ngayon, totally, meron po talaga kaming upang ulam ngayon. Kasi katulad po sa mahal na po ang bilihin, talagang bigas lang kaya namin bilihin. Sa pagbabudget lang po namin, talagang kapos. Nitong Enero, naitala ang inflation o bilis ng taas presyo ng bilihin sa 2.8%. Pinakamababa yan simula October 2020. Dahil daw yan sa mabagal na taas presyo sa karne, isda, gulay, tubig, kuryente at pamasahe. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, posibleng hindi yan ramdam ng ilang pamilya tulad ng mga Garrido, lalo't malaking parte ng diet o konsumo nila ang bigas. Noon din kasing Enero, umakyat sa pinakamataas na level ang rice inflation sa loob ng 14 na taon o mula pa March 2009. Lumalabas na 10 hanggang 11 pisong itinaas sa presyo ng bigas nitong Enero kumpara sa parehong buwan noong isang taon. Yan ang dahilan kung bakit mas mataas ang nararanasang inflation ng mga pinakamahihirap na pamilya o yung tinatawag na bottom 30% income households. Parang close to one-fifth of their consumption is rice. So doon natin nakikita na talagang malaki yung impact sa kanila. Very large yung kanyang contribution. Ayon sa PSA, posibleng magtuloy-tuloy ang mataas na rice inflation hanggang Hulyo. Umaasa naman ang Department of Agriculture na makontra ang taas presyo sa bigas sa pagpaparami ng produksyon ng palay. Malaking bagay daw kasi na napataas na ang ani noong 2023. Kung hindi pa yun nag-increase, sigurado mas mataas yung presyo ng bigas ngayon. Yung production natin, ma-ensure natin na maganda yung productivity. We can be assured na mas bababa pa yung presyo or maging stable. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman, binabantayan ang posibleng epekto ng El Nino sa mga presyo ng pagkain. Sagot naman ng National Economic and Development Authority, makatutulong naman dito ang pag-aangkat ng supply kung kinakailangan. Dagdag pa ng NEDA, patuloy ang pag-alalay nila sa pinakamahihirap na mga sektor. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.